ta makayanan tayo manen nga idaydayaw iso na ita. Ket sakbay naman nga tayo iti opening prayer. Mangkanta tayo mapay ti may isang praise sa tayo tumapan ti worship. Ket may ti may kadalan ti kararan. Amen. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Kantayin tayo man di ko na kantayin tayo mampay ko na matalek ka. Amen. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in your Son, Jesus Christ, madaydayaw tinasanton nga nagan. Pinupuri ka namin, Panginoon.
At itinataas namin ang iyong ngalan, Lord. Madaydayaw ka, Lord. Madaydayaw ka, Apo Diyos. Mira po Diyos, agyaman kami ken ka, iti daytoy nga rabii. So nga inted mo manin nga gundaway, kada kami tapno may da ka manin idayaw, Lord. Lord, dawatan mi ken ka, Apo Diyos, madulusan, ti puso, ti mong galmay sa kada kami, o Apo. Pakawanan na kami, Lord, kadagitihin. Nagbasulan mi ken ka, ken kastamit kadagiti padang mga tao. Yes, Lord, giyaman kami ken ka, Apo Diyos, na pinakawan na kami. Basta pa'y, Lord, nidawatan mi ken ka, nga ti presensya, iti daytoy nga servisyo mi, Apo. Si kakaditi makikadda kata kami, Apo Diyos, iti pangrugyan, at ingana ti paglipasan na, daytoy nga servisyo mi. Dikiti kanta, Lord, nga kami kantaan, Lord. Dawatan mi ken ka nga i-bless mo, dikita nga kang kanta, kastamot ti mga idaong, Lord. Isa Lord, ngayon kami mangikanta tawa ko, Diyos, dawatan mi nga bendisyonam. Kastamat ti aramatem, Lord. Yesu, mangilaw-lawag kadikita nga saon data ngayon. May panayag, wapo. Dawatan mi ken ka nga si kakatiti tumulong iti pastor mi. Yesu, di maaramat tatawa po Diyos nga mangisir kada kitang sasaom. Dawatan mi ken kawapo, kay kami iti kinasirib. Itinadyosan nga kinasirib wapo. Tapno ti kasta ka di, Lord. Amin nga agtao diti bibig na kadiwa po Diyos. Kaya't makayayo dito sa ngwanam, Lord. Kaya't agsao kadi nagka po iti pagayatam, Lord. Nagyaman kami ken ka, Lord. Kaya't sa pasapin mo, Apo Diyos, may bless, bagiti amin na makipartisipar iti dayto nga serbisyo, Lord. Sa di naman ti ayan dawa po. Dawatan ka nga si ka iti mangi-bless kada kwada, kastamit kada kami. Iti dayto nga pagtaingan na po Diyos nga House of Church, Lord. Katagyaman kami kan ka, Apo Diyos, katagyaman kami kan ka. Ito yung tikararag ni tinapatignanagan niya po ng Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Panahon na naman para purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Inaanyayahan ko kung bawat isa na magpuri at magsamba sa Panginoon. Hallelujah. Kantahin natin yung kantang mahal na mahal dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon at mahal na mahal din natin siya. Amen. Hallelujah. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,
namin, Panginoon. Mamatay tayo. Sa piling mo'y langit, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, pinupuri ka namin, Lord. Hallelujah. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, Panginoon. Nawa, Lord, katanggap-tanggap kami, Panginoon, kapag ang mga puso namin, Panginoon, ay nakadirekta lamang sa iyo, Panginoon, nakakonect lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Walang hanggan ang iyong kabutihan, Panginoon. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, Panginoon. Walang hanggan, Panginoon, ang kabutihan pinapadama mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Worship the Lord. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang
pagsamba ka. Hallelujah. Oh, we worship you, O Lord. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Lord. Sa lahat ng oras, Panginoon, Ikaw ay sadyang mabuti sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng oras, Panginoon, Ikaw ay dakila, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos na tunay, Panginoon. Deserve mo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, Panginoon, at pagsamba, Lord. Kahit kailan man, Panginoon, hindi ka nagkulang, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin, Lord. Hallelujah. Lord, let us live, Panginoon, na naaayon, Panginoon, sa kalooban mo, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord. Deserve mo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. At Lord, daydayawan ako, Amo Diyos. Iti amin na kanito, Panginoon, sa lahat ng oras at panahon, Panginoon, na natitira sa aming buhay. Pupurihin ka namin, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat muli niya tayong binigyan ng pagkakataon na magtipon para sa ating online devotion ngayong gabi sa TFI Aninipan. Tunay po na biyaya ang makasama ang isa't isa sa paglapit sa Kanya. Isang mainit po na pagbati sa lahat ng ating mga kasama sa Zoom at sa mga nanonood din po sa Facebook Live. Bagamat magkakahiwalay tayo ng lugar po, nagkakaisa naman po ang ating puso sa layuning sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon. Kami rin po ay lubos na pinagpala dahil makakasama natin ngayong gabi ang ating messenger pastor, si Pastor Gary Aborita mula Abu Dhabi, Dubai, na magbabahagi po sa atin ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Inaanyayahan din po namin kayong mag-comment ng Amen upang ipaalam na kayo'y kasama po namin. Para naman po sa inyong mga prayer requests, maaari po kayong mag-comment sa live o magpadala ng mensahe sa ating official page. Huwag din po kalimutang i-like at i-follow ang ating page upang manatiling updated po tayo sa mga gawain ng ating ministeryo. Muli po, malugod po naming tinatanggap ang bawat isa. Ihanda po natin ang ating mga puso at sama-sama nating sambahin at itaas ang pangalan ng ating Diyos ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. At nandito na po ang ating guest preacher, Pastor Gary Aborita. Pasok po. Amen. Praise the Lord. Amen. So, ayun, glory to God. Glory to God sa panibagong opportunity na ipinagkalob sa atin. And glory to God dahil ngayon po ay tayo na naman po ay mayroong fellowship at makakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, praise God dahil binigyan tayo ng Lord ng time to worship Him, time to study His Word. Amen. So, ang ating pag-worship kay Lord, ang ating pag-study ng kanyang word hindi lamang po sa personal, kundi even corporate. Amen. So, ang pag-study natin ng salita ng Diyos, ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon ay
ano po, personal, ikaw, or meron kang kasama. Katulad nito. Amen? So, to God be the glory sa ganitong gawain dahil ginagather tayo ni Lord para mas lalo tayong ma-encourage sa bawat isa. Para mas lalo tayong ma-strengthen, no? Magbigay kalakasan sa bawat isa. Amen? So, hindi natin alam, merong na-encourage, hindi natin alam, merong nabibigyan ng strength, no? Dahil ang church, ang fellowship ay napaka-essential. Amen? Napaka-essential ang fellowship, napaka-essential ang pag-worship kay Lord. Amen? Especially during corporate worship, no? Kasama ang congregation. Amen? Ang church, kayo po 'yon, tayo po 'yon. Amen? Mga tao po 'yon ang church, hindi po ang place, hindi po ang building. Amen? So ngayon po, dako po tayo sa isa sa pinakamahalagang pagsamba sa Panginoon, ang pag-aaral ng kanyang salita, ang pakikinig ng kanyang salita. So every time po we read and we study the Word of God, ang salita ng Diyos, kapag atin pong itong binabasa, inaaral, it's another way of worshiping Him. Amen? Kasi po, pag sinabi pong worship, ito po ay worship is knowing God. Amen? Knowing God. Understanding His nature for who He is. Magkaiba po yung word na praise, magkaiba po yung word na worship. Amen? So nandito po tayo para mag-praise sa Kanya at mag-worship sa Kanya. Worship through songs. Amen? Sumasayaw tayo, tumutugtog tayo, umaawit tayo. And at the same time, ating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Amen? So sa oras nito, patuloy po tayong pag-aralan ang ating theme sa month nito. Walang iba kundi itong ating theme, the new beginnings. Amen? New beginnings. No? Ilang weeks na natin itong natakel, mga bagay na ating sisimulan muli. Amen? Dahil nga January. Amen? Dahil nga New Year. Bagong taon. So, fresh pa yung bagong taon na word. Ang New Year na word. Fresh pa kasi January pa. Amen? Bago ang taon na dumating sa atin ngayon. So, regarding new beginnings, ano ba yung iba pang itatopic natin? Ano pa yung dapat nating pag-aralan, no, in regards to this theme? Amen? So, mayroon po tayong tatlong bagay. Yes, tatlong mga bagay. Amen? We have three essential things to start this year. Amen? Nabasa po ba natin? Three essential things to start this year. Napakarami pong mga essential na mga bagay. Pag sinabi pong essential is mahalaga. Pag sabi nga po, mahalaga. Amen? Three essential things. Marami po tayong mga essential things na ating i-start, sisimulan sa taon na ito. Napakarami po, di ba? Sa ating personal na buhay. Amen? Marami po mga essential na mga bagay na ating gusto nating simulan. Amen? Meron tayong may mga plan tayo yan, mga sinusulat tayo, di ba? Marami sa atin nagno-notes, no? Ito yung aking sisimulan this year. Di ba? Marami po tayong sinisimulan this year, no? Palaging tinataon ng tao na pag bagong taon, bagong simula. Yun ang mindset ng tao. Kaya ating i-relate natin na ano ba ang sinasabi ng Word of God sa akin, sa buhay ko, sa taon na ito. Amen? So ito po yung tatlong bagay natin pag-aaralan, pag-uusapan ngayon. So napakaraming bagay po na mahalaga. No? Maraming mga essential things po na dapat nating maunawaan, malaman. No? How to start this year or what to start
this year? Ano po yung mga sisimulan natin? Paano natin sisimulan? Amen? So, as a Christian, as a believer and follower of our Lord Jesus Christ, bilang mga Kristiyano po, mga believer, amen? As a church, as a Christian, amen? Ano ba yung mga essential things na dapat na na dapat nating gawin, no? God is reminding us right now. God is teaching us right now through His Word. Amen? So, 3 essential things to start this year. So, before ko po ipagpatuloy, tayo po muna ay mag-pray. Amen po? Sige po, manalangin po tayo. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat Lord God sa oras nito, Panginoon. We worship you, Lord. We honor your name, O God. We adore you in the name of Jesus. Holy Spirit, we acknowledge your presence. We acknowledge you, Holy Spirit, in our midst, in this place, O God. Lord, kayo po patuloy na mag-touch sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Open our hearts, our minds, Lord. We come before you with a humble heart, O God. Forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga shortcomings, Panginoon, sa mga sins namin, Lord. Continue to sanctify us, O God. Continue, Lord, na kayo ang mag-move sa aming buhay. Lead us and guide us, Lord, in the name of Jesus. I-bless you po at i-anoint ang bawat isa sa amin. I-anoint, i-bless you po, Lord, itong service na ito at ang word niyo, O God, na aming pag-aaralan, Panginoon, sa oras na ito. Lord, we pray na ma-apply namin ang mga salita niyo, Diyos, sa aming pag-aaralan. And we pray, O God, na kayo lamang, Lord, ang patuloy naming maranasan. I pray, Lord, na sa oras ito, kayo ang aming focus, kayo ang aming priority, ang presence niyo, Lord, aming maramdaman at maranasan in Jesus' name. Lord, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. So, 3 essential things to start this year. Amen. Bago ang lahat, kumustahin natin mga katabi. No? Kumustahin natin. Or ang ating mga sarili, kumustahin natin. Amen. So, hindi lang kumusta, mabuti po. No? Kasi tayo po mga tao, kaya po natin magtago sa harap ng ibang tao. No? Hindi natin alam yung ating kapwa-tao, kapwa-Kristiyano, kapwa-kapatid kay Kristo. Amen. No? Madalas po, tinatago natin yung totoong nararamdaman natin. Amen. Pwedeng malakas ka physically, but spiritually, we are weak. No? I-admit natin kung ano yung ating mga ano yung ating mga kahinaan. Amen. Ano yung mga kakulangan sa atin. Kaya si Lord lamang po magko-complete noon. Amen. So 3 essential things to start this year. So isa po ito sa mga essential na mga bagay na dapat nating simulan. So bilang Kristiyano, no, ano ba ang sinasabi at tinuturo ng Bible sa atin? Amen? Na dapat ay hindi natin ito makaligtaan. Dapat inuuna natin ito. Kasi napakaraming mga essential na mga bagay, pero alin ang uunahin ko? Amen? Natanong nyo ba yan sa katabi nyo or sa sarili nyo? Natanong nyo ba yan? Ano ba ang uunahin ko? No? Sa mga nag-study, anong uunahin ko? Sa mga nagwo-work, anong uunahin ko? Sa bawat buhay natin, ano yung uunahin natin? Alangan naman pagkasabay-sabayin natin, di ba? Hindi naman pwede yon. Kasi sa isang oras, hindi mo mapagsabay-sabay ang lahat ng mga bagay. Amen? So ano yung number 1? Okay? Number 1? May kasunod to. Okay, number 1. Ano yung nakasulat po? Go back to the Bible. Amen? Go back to the Bible. Sige po, pag-isabi sa katabi nyo, go back to the Bible. Go back to the Bible yan. Sorry. Okay? Go back to the Bible. Ano ba yung nire-remind ni Lord sa atin dito? Ano ba yung tinuturo ni Lord sa atin? Why we need to go back to the Bible. Amen? Bakit kailangan natin bumalik sa Bible? No? Go back to the Bible. Bakit? Why?
Because Scripture is our foundations of faith. Amen? Naintindihan po ba natin? Because Scripture or the Bible, which is the Word of God, is our foundations of faith. No? Bakit ito ang ating number one point na why we need to go back to the Bible? Isa po itong bagay nito na nakakaligtaan ng napakaraming Kristiyano, no? I-admit natin sa sarili natin na tayo, no, nakakaligtaan natin ang Bible, no? Palagi tayo nag-a-attend ng church, mga activities, mga conferences, mga events, youth camp, for example, conference, fellowship, no? Sa iba't ibang place, iba't ibang church. Almost like wala tayong absent, no? Wala tayong mga absences sa mga ganyan. Amen. Ang pag-attend sa church is napaka-essential 'yon. Amen. Fellowship napaka-essential 'yon. Pero pagdating na po sa ating personal, no? Hindi po tayo nagiging committed kay Lord. Hindi po tayo nagiging devoted kay Lord pagdating po sa ating personal life with God. Pagdating po sa ating personal relationship, no? With the Lord. Amen. Bakit nire-remind ni Lord that I need to go back to the Bible? Bakit ilang years na hindi mo pa natapos basahin ang Bible? Amen? Ilang years ka ng Christian? Sige nga. No? Mayroon tayong time sa social media. Hindi natin namamalayan, 5 hours nasa social media tayo nakatutok, nag-i-scroll. Sa Facebook, sa TikTok, saan pa? Ano yung mga social media na palaging inaano ng mga tao, palaging pinapasok ng mga tao, palaging binibigyan ng maraming oras, no? Instagram, wala sa Facebook pero nasa Instagram pala, no? Wala sa Instagram pero nasa TikTok pala. Amen? No? Marami tayong oras sa ibang mga bagay na hindi naman nakapagbigay ng magandang benefit sa atin, no? Sa ating kalusugan, sa ating katawan, sa ating spiritual life, sa faith natin, sa heart, sa mind natin. Napakaraming bagay po na kinokonsume ng tao na hindi naman po nakakapagbigay ng magandang benefits. Amen? Maraming mga bagay na walang benefit sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating spiritual life, pero kinokonsume natin. Amen. Kasi yun po yung desire ng flesh. Worldly desire, fleshly desire. Yun po yung kinokonsume ng flesh natin. But against sa spirit, against sa Holy Spirit. Amen. Kaya na-remind ni Lord, go back to the Bible. No? Kasi meron tayong oras sa social media, for example, or hindi lamang po social media, napakarami pong mga bagay na binibigyan natin ng oras na hindi naman mahalaga. Or mahalaga man, pero mayroon po tayong sinasabi na number one na dapat nating i-focus. Number one na dapat nating i-priority. Amen? Sinasabi natin na God is my first priority. But how? Amen? Anong mga bagay na yun? Ang Bible po, ang Scripture, ang Word of God, dapat number one sa atin yan. Kasi yan po ang nag-build ng foundation ng faith natin. Ang faith po natin, meron niyang foundation. Amen? Faith, our faith is in God is all about believing in Him, trusting in Him. Amen? And while we believe in God, habang tayo naniniwala sa Kanya, kinikilala natin siya kung sino siya. Amen po? Habang tayo nagtitiwala sa Kanya, kinikilala natin siya kung sino siya. That's why we need to go back to the Bible. Kailangan po natin ang Bible.
Kaya nga, we praise God po dahil ang TFI Church Apayao meron pong Bible reading every Wednesday. Amen? If we are available, if we are free every Wednesday, mag-attend po tayo. Amen? Bible reading. Nagbabasa tayo ng ilang chapters, 3 chapters, 5 chapters. Tapos kung ano yung ni-reveal ni Lord sa'yo, anong in-speak ni Lord sa'yo, i-share mo. Di ba? Ganon. So, napakahalaga po ang Bible. Amen? Kung Christian ka, dapat mayroon kang Bible. Kung Christian ka, pinangahawakan mong Bible. Kung Christian ka, pinaniniwalaan mong Bible. Higit sa lahat, dapat binabasa mo yan. Baka may alikabok na yung Bible mo sa kwarto mo. Yung iPhone mo, walang alikabok. Alagang-alaga mo, pero yung Bible mo, nagkaalikabok na. Amen? Pagkasabi nga po, ouch, kung nasaktan tayo, ouch. Di ba? Bakit natin sinasabi ito? Kasi napaka-simple lang po na ito. Napaka-basic lang po na ito na dapat nating alalahanin. Dapat na mabigyan tayo ng paalala. Amen po? Lahat po tayo dapat bigyan ng paalala bilang Kristiyano. Padahan-dahan, Lord, tulungan niyo ako, Panginoon. Turuan niyo ako sa aking pag-aaral, pagbabasa ng Bible, ng Word niyo, Panginoon, na hindi ako tamarin. No? Hindi tayo tinatamad sa social media, kaka-scroll, pero sa Bible, wala wala pang one chapter, natutulugan na natin, inaantok na tayo, tinatamad tayo magbasa araw-araw. Alam niyo po anong sabi ng Word of God? Sa Joshua chapter 1 verse 8, every time po natin binabasa ang Joshua chapter 1 verse 8, ano po yung pumapasok sa mind natin? Amen? Palagi po natin itong nababasa, ang Joshua chapter 1 verse 8, pero ina-apply ba natin? Di ba kapag nasa school tayo, nag-i-study tayo, di ba? We are reading, studying, we are searching, we are observing. Amen? Meron tayong examination, may mga test tayo. Ginagawa natin yun, ina-apply natin yun sa sarili natin. Kaya nga pag nakapag-graduate ka sa school, knowledgeable ka. But how about sa Word of God? How about sa pagiging Christian mo? Kumusta ang pagiging Kristiyano natin? Amen? No? Siyempre hindi po tayo pinipilit na magbasa ng Bible. No? Kasi accountability mo yun kay Lord. Responsibility mo yun kay Lord personally. Amen? Ang salvation natin is individual. Personal ang salvation natin. You need to accept Jesus to be saved. You need to believe in the Lord Jesus Christ to be saved. You need to believe that Jesus died on the cross. Amen? And rose from the dead. Amen? The same thing, no? Kailangan mong hindi lang basta panghawakan, paniwalaan ang salita ng Diyos. Dapat ito ay ating aralin at basahin. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ito ay common na verse. Every day, every time sa mga post sa social media na nabasa natin ito palagi. This book of the law. Alam niyo po ang book of the law, yan po yung tinatawag na Pentateuch. The 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yang 5 books of Moses po, yan po ay tinatawag na book of the law. Or in broader term ay yung Old Testament nung time nila Joshua, nung time nila David, King David, nung time ng mga prophets. Pag sinabing the book of the law, yun po yung the whole book of the Old Testament. Nung time ni Joshua, ito po yung the 5 books of Moses, no? Or the Torah. The book of the law, pero in application po sa kabuuan ng Bible, yun po yung Old and New Testament. It means po the Word of God, no? Shall not depart from your mouth. Amen? Shall not depart from our mouth. It means po dapat po ang Word of God nasa mouth natin. Palagi natin siyang ini-speak, binibigkas. Amen? But you shall meditate in it day and night. But you shall meditate in it day and night. Every kailan po? Anong sabi?
day and night or ano, every ano lang, every other day or every week, every month lang, no? Kada kailan po ba tayo nag-open ng Bible, every week lang ba? Buti nga kung merong every week, how much more kung sa Bible app ka lang nag-open. Kawawa ang ating mga Bible, no? That you may observe to do according to all that is written in it. Sabi ni Lord kay Joshua, that you may observe to do according to all that is written in it. Magkaroon si Joshua ng awareness, knowledge, understanding kung ano yung nakasulat sa Word of God. Ano yung sinasabi, ano yung tinuturo sa Word of God. Magkaroon po ng knowledge, wisdom, and understanding si Joshua. In application, tayo po ang sinasabihan ni Lord ngayon. Tinuturuan ng Lord ngayon. For then, you will make your way prosperous. Prosperous. Amen? And then you will have good success. Katagumpayan. Amen? Pagpapalain ka ng Panginoon. Alam niyo po pag sinabi pong prosperous, hindi po agad ang pumapasok sa mind natin is pera or pagkain. Amen? At ang Bible po, primarily, pag sinabing blessing, pag sinabing prosperity, hindi agad something pera or pagkain. Amen? Yan po ay spiritual, unang-una na tinutukoy ni Lord. Then yung ating emotional, mental, and physical. Amen? And then you will have good success. Kasi si Joshua, nung siya na ang naglilid sa Israel, nung siya na ang leader ng Israel after Moses, kasi po successor ni Moses, si Joshua, nung namatay si Moses, si Joshua na ang naging leader ng Israel para mag-lead sa bansang Israel papasok sa the promised land, which is Israel now. Amen? Noon yan po ay Canaan. Doon po sa promised land, may mga tao po doon na iba't ibang tribes, iba't ibang kingdoms. Amen? Kung narinig nyo yung Jericho, narinig nyo yung Canaanites, no, may mga giants doon. Amen? Tinatawag ang promised land, the land of milk and honey. But merong mga battles, merong mga struggles, merong mga tests na kakaharapin ang Israel. Kaya si Joshua, sinabihan siya ng Lord, tinuruan siya ng Lord, that this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ang prosperous and success na sinasabi ni Lord dito is yung victory na makonquer nila ang promised land. Amen? And after that, kapag na-conquer nila ang promised land, sila ay nag-won. Excuse me. Pag na-win nila ang battle na yon sa pakikipaglaban sa mga tribes doon sa the land of promise, pag na-conquer nila yon, sila na ang may-ari ng lupa na yon at magiging prosperous ang buhay nila doon dahil promise ni Lord ang land na yon, that land na na-promise ng Panginoon sa kanila ay the land of milk and honey. Alam niyo po, yung grapes doon, yung cluster ng grapes, di ba? Yung isang cluster ng grapes, binabuhat po yan ng malalaking tao. Dalawang malalaking tao ang nagbubuhat ng isang cluster lamang ng grapes. Ngayon, pag nagbili ka po ng isang cluster ng grapes, mga wala pang 1 kilo. Isipin nyo ang grapes noon doon sa Israel, parang kasing laki ng nyog. Ganun po ka-prosperous ang Israel noon. Ganun po ka-prosperous yung definition ni Lord pag sinabi niyang the land of milk and honey. Amen? Kaya po napakahalaga ang Bible. Pakisabi nga po, napakahalaga ang Bible. Sabihin niyo po. Amen? Napakahalaga po ang Bible. Napakahalaga ang Scripture. Napakahalaga ang Word of God. Dahil ito ay buhay natin. Amen? The Word of God is our life. Amen?
According to 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amen? Sabi doon, all scripture is God-breathed or inspired by God and is useful for teaching, number 1. Number 2, rebuking. Number 3, correcting. Number 4, training in righteousness. Amen? Kaya tinuturuan tayo ng Lord sa oras na ito. Nire-rebuke tayo ni Lord na, oy, huwag kang maging tamad na Kristiyano. Every day, kailangan natin aralin at basahin ang Word of God. Yes, kung hindi mo kaya ng 3 chapters or 5 chapters ngayon, gawin mo siyang 1 chapter every day. Amen? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, sabi ng Panginoon. Pagbulay-bulayan mo yon, araw at gabi. Kailan? Araw at gabi. Amen? Every day, every night. Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Amen? Command po ito, hindi po ito suggestion. Na hindi po sinasabi ni Lord na, oy, kung may time ka lang ha, pwede mo bang basahin? Walang sinabi si Lord na ganun. Sabi ni Lord, meditate in it day and night. Study this book of the law. Study this book of instruction. Kaya nga, sabi nila, no? Ang sabi na ang ibig sabihin ng Bible is basic instruction before leaving earth. And that is true. Amen? Kasi po, ito lamang yung ating basis. Ito lamang yung magsasabi sa atin, magtuturo sa atin ano yung katotohanan, ano yung buhay na walang hanggan, ano yung mayroon sa afterlife. Amen? Ano yung destination ko after dito sa mundo pag namatay ako, pag namatay tayo. Amen? Alam niyo po, ang buhay dito sa mundo is uncertain. No? Praise God. Uncertain po ang buhay dito sa mundo. So, dapat po maging serious tayo sa pagiging Kristiyano natin. Amen? Young people, young adult, youth, no? Mga kananayan, mga katatayan. Amen? Atin pong ipanalangin sa Panginoon. Let us pray to our Lord na tulungan tayo ng Panginoon na ating maaral, mabasa ang kanyang salita. Bigyan tayo, Lord, ng strength. Amen? Yan ang goal mo, one of your goal this year. Kaya nga sabi ko, 3 essential things to start this year. Number 1, ang Bible. Kumustahin mo ang sarili mo. Kung nabasa mo na ba ang Bible, amen? Kung nagbabasa ba tayo ng Bible, amen? Huwag tayo po puro cellphone, huwag tayo puro social media. Kung busy tayo sa ating study, kung busy tayo sa ating business, kung busy tayo sa ating work, hindi po totoo yun na buong araw kang busy. Kasi may time ka pa nga sa social media. May time ka pa nga makipagkwentuhan sa kaibigan mo. No? May time nga tayo kumain eh. Amen? May time tayo matulog. Bigyan natin ng 1 oras, 2 oras, 3 oras ang pag-read at pag-study ng Word of God. Amen? Number 2. Yes, serve the Lord. Pakisabi nga po, serve the Lord. Serve the Lord inside and outside the church. Amen? Sino ba dito ang akala niya, ang alam niya, pag nag-serve ka sa loob lang ng church? Pag nag-serve ka, sa pulpit lang. Akala ng tao, akala ng isang Kristiyano, kapag may ministry ka, yun yung nasa pulpit lang, yun yung nakikita sa pulpit lang or sa stage. No. Ang pag-serve po sa ating Panginoon, hindi lamang po sa loob ng church, kundi sa labas ng church. So ngayon, alam mo na. Amen? Ang pag-serve po natin kay Lord, hindi lamang po sa loob ng church, kundi sa labas din ng church. Kung hindi ka kasama sa worship team, huwag kang malungkot. No? Or huwag mong sabihin, si pastor lang naman nandun sa pulpit, siya lang may ministry. Siya lang ang mag-i-study ng Bible. Kasi siya naman ang pastor eh. Siya naman ang mag-preach eh. Di ba? Yung worship leader lang yung may ministry. Yung mga ano lang, yung mga nasa worship team, mga tumutugtog, yung mga sumasayaw lang ang mayroong mga ministry. Yung mga nandun sa pulpit, yung mga nandun sa stage, yun lang ang may ministry. Ako wala akong ministry. So safe ako. Hindi po. Lahat po tayo may ministry.
No? Yung pag-aayos natin ng upuan sa church, yung pagluluto natin, nagluluto tayo para sa church, may kakainin ng church, nagpe-prepare tayo. Amen? Kahit yung paglilinis lang ng mga instrument, that is, amen? Ang pag-serve kay Lord, kahit nasa school ka, nakakapag-serve ka kay Lord. No? Nasa bahay ka, nakakapag-serve ka kay Lord. Sa mga anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa mama at papa mo. Amen? No? So it means pala, ang pag-serve pala kay Lord is sa loob at labas pala ng church. Akala ko yung pag-aawit ka lang, pagsasayaw ka lang, pagtutugtog ka lang, or pag mag-share ka lang ng Word of God. Ministry, yun lang ang ministry. Hindi po. Ang ministry, lahat, kahit anong gawin mo, basta it glorifies the Lord. Amen? Paano ko po nasabi? Anong sabi sa Colossians chapter 3, verse 22 through 24? Ang sabi po dito, sige po, nakalimutan ko, i-open natin ang ating mga Bible. No? Dapat palagi tayong magdala ng Bible, physical Bible. Huh? I am not forcing na magdala ka ng Bible, but much better po na meron tayong physical Bible. Amen? Pero okay lang kung Bible app lang ang gamit natin, basta nagbabasa tayo sa bahay. Amen? Bond servants, sabi dito sa verse 22, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God. Alam niyo po, ito po ay generally speaking, di ba noong unang panahon, pagka servant ka, yung amo mo, master mo yon. Lahat ng ipapagawa niya, gagawin mo yon. Kasi bayad ka, binayaran ka, binili ka. Sa panahon ngayon, may oras lang po na under tayo ng isang company, under tayo ng isang manager, ng supervisor. Amen po? Like 8 hours a day, naka-duty ka. So under ka ng rules and regulations ng company. Amen? So wala kang magagawa doon, kailangan mo mag-obey sa rules. Pag sinabi ang break time mo, itong oras na to, ganitong oras na to, ganito ang oras ng pasok mo, ganitong oras ng paglabas mo. So dapat you need to obey. No? So ito po tumutukoy sa mga kapag nag-work tayo, meron tayong company na pinapasukan, meron tayong mga amo. Kapag may mga amo po tayo, dapat mag-obey tayo sa kanya, sa kanila. Amen? Sa mga sa mga ating mga brothers and sisters na may mga amo. Amen? Lalo na po yung mga nag-work sa ibang bansa, no? Like dito sa Middle East. Amen? Mag-obey tayo sa kanila. Amen? As ipag-pray natin kay Lord na siyempre sila ay maging mabait sa atin, maging mabuti sa atin. Amen? Kapag nilagay ka ni Lord sa ganyang place, sa place na yan, it means God has a purpose. Sabi ni Lord, magtrabaho ka, nakikita ka man ng amo mo or hindi. Kasi ang nagre-reward si Lord. Huwag tayo maging men pleaser na gagawin lang natin to dahil nakikita ako ng isang tao. Amen? But in sincerity, pagiging totoo sa ating puso, fearing God, may takot sa Panginoon. Amen? And whatever you do, sabi sa verse 23, do it heartily as the Lord and not to men. Ano po yung sabi? Ito po ang sinasabi ng Word of God. And whatever you do it heartily. Sabi, no? As to the Lord and not to men. Sa loob ng church, kapag may gawain, gawin natin ng may totoong puso. No? May pusong paglilingkod. Totoong pusong paglilingkod na ang i-please natin ang God, si Lord, si Jesus, at hindi ang tao. Amen po? Marami po sa atin, mga tao, amen, kahit Kristiyano, na kapag tayo tumutulong, gusto natin parang ina-acknowledge tayo. Pero sometimes hindi naman po hindi naman sinasadya ng tao na hindi ka ma-recognize or ma-acknowledge. Ikaw naman, magtatampo ka, no? Or ikaw naman parang sabi mo, ay, susunod, di ko nagagawin ulit to. Di ba? Hindi ako nakita eh. Di ba? Or gagawin ko lang to pag nakita ako. No. And whatever you do, lahat po ng gagawin mo, lahat ng ginagawa mo, no, do it heartily as to the Lord and not to men. Knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord, sino po? Si Christ.
Kapag nag-work po tayo, yes, ang nagpapasahod sa atin, company, amo natin, but sila po ay vessel lamang. Sila po ay instrument lamang. Kaya nga po kami, pag nagpipray kami ni Kathleen, pinag-pray namin ang company kung saan siya nag-work. Kasi ginagamit ni Lord ang company kung saan siya nag-work para pagpalain si Kathleen. So the same thing sa atin, sa inyo. Kapag nag-i-study ka, kung saan ka nag-i-study, kung anong school ka, ipag-pray nyo yung school. Ipag-pray nyo yung mga teachers. Ipag-pray nyo yung mga classmates nyo. Sa work, ipag-pray nyo yung mga workmates nyo. Ipag-pray nyo ang company. Ipag-pray nyo ang CEO, mga staff, administration, management. Amen? Ipag-pray nyo yung mga amo nyo. Amen? Tinuturo ni Lord sa atin yung kind of service na nakaka-glorify sa Kanya. That is our service for the Lord. Kahit hindi ka nakikita ng pastor mo, basta ginagawa mo yan, you are serving God. Amen? Yan pong sinasabi ni Lord. Sa Tagalog, anong nakasulat? Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Amen? May nakita man o wala, ito yung napakagandang verse na panghawakan ng mga nag-work. Amen? Kasi ako, syempre, sa Pilipinas, nung ongoing ako sa pag-work, may time na tatamarin kang mag-work kasi nga wala naman nakikita sa'yo. Or ayaw mo mag-work kasi wala nakikita sa'yo. Alam nyo, pagkagabi, kami, hindi kami magtatrabaho ng mga alas 12 hanggang alas 4. Tutulog kami niyan. Totoo yan. Tutulugan namin yan. Tapos, pagdating ng alas 5, doon na kami magtatrabaho. Kasi ang ginagawa namin doon kasi naglilinis kami doon sa work field namin na yon. So, tutulugan namin yun ng ilang oras, mga 5 oras, pagpanggabi kami. So, ganun kami noon. Ganun ako noon. Pero, na-realize ko na hindi pa rin tama kahit wala nakakita. Yun nga, naging men pleaser tayo minsan dahil minsan meron tayong parang naging magulang tayo sa work. Di ba? Gusto natin gulangan yung amo natin, yung company. Pero yun nga, gawin lang natin yung ating mga ginagawa, o anong mga gawain sa loob ng church, sa labas ng church, maging totoo tayo at buong puso natin gawin yung paglilingkod para sa Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon kahit saan tayo. Amen? Pakisabi nga po ng amen. Number 3. Ano po yung number 3? Continue to walk with God. Amen? Bakit? Kailangan po natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan po natin magpatuloy sa paglakad sa harapan ng Panginoon or kasama ang Panginoon. Dapat kasama ang Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga desires, mga plans, mga prayers, kasama dapat ang Panginoon. Amen? Pagkasabi nga po sa katabi nyo, kasama mo palagi ang Panginoon. Amen. Continue with God. Continue to walk with God. Walking with God, is choosing our life to follow His way and will and pleasing Him. Amen? Kasi po, maraming mga tao na hindi sila lumalakad o namumuhay. No, they are not walking with God. Maraming po sa atin or sometimes tayo, may part sa buhay natin na we are walking with God and we are walking without God. Hala. No? Sometimes. Amen? But ito yung nire-remind ni Lord sa atin na we must continue to walk with God all the time. 24/7. Amen? Pagpupunta tayo sa church, pagpapasok tayo sa church, hindi po yung ibig sabihin na you are walking with God na. But that is an indication. Sign yun na you are walking with God. Pumupunta ka sa church, pumapasok ka sa church, you are walking with God. Yes. Pero hindi lang hanggang doon yung pag-walk natin kay Lord. Ang pag-serve kay Lord, ang pag-walk kay Lord, hindi lamang sa loob ng church, kundi sa labas ng church.
walking with God, it means po is to follow Him, to obey His way, to obey the will of the Lord, and to obey all that is written in the Word of God. Yung pag-follow sa Panginoon. Amen? Na-misunderstood natin ang pag-walk with God na akala natin pag pumupunta tayo sa may church, yun na yung walk with God natin. Hindi pa yun. Amen? Isa lang yun sa mga bagay na we are walking with God. Sa totoong buhay natin, sa private life natin, sa personal life natin, are we walking with God? Are we choosing our life to follow Him? To obey His way, His will, and His word? Amen? Ito rin po ay another way to know who God is. Amen? Kasama natin ang Diyos sa buhay natin, at the same time, kinikilala natin siya sa ating buhay. Amen? We are walking with God. It means we are walking according to the way of the Lord, according to the word of God. We are walking na under tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? We are walking in purity. Amen? We are walking with God na ang ating mga kasama is hindi nagkukos ng trouble. Hindi nagkukos ng mga evil ways. No? Dapat yung ating ginagawa nating best friend, yung ginagawa nating closest friend, no? May mga friends tayo, mga barkada tayo. Dapat yung influence nila sa iyo maganda. Amen. One of indication na you are walking with God. No? You are walking with God. Sa Micah chapter 6 verse 8, ang sabi po dito, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord requires of you, but to do justly, or to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti at ang nais ni Yahweh. Si Yahweh po, si Lord. Maging katarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Yun po yung essence ng pag-walk with God. Amen? Dapat kikilalanin natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Pinaglilingkuran, amen? At pinupuri. Na tayo ay maging matuwid sa ating pamumuhay. No? Na dapat we need to love God. We need to love others. We need to love our neighbors. We need to love our enemies. Amen? To walk with God is the same thing sa sinasabi natin sa number 1 point na we need to go back to the Bible dahil doon natin malalaman ang katotohanan, lahat ng mga bagay on how to walk with God. Like Enoch, he walked with God. Amen. Sino pa? Si Noah, he walked with God. Amen. All the prophets in the Bible walked with God. The apostles in the New Testament walked with God. Amen. Tayo, we are walking with God, of course, bilang Christian. Kaya tayo nasa church. Amen. Kaya tayo nagpapatuloy kahit nasa looban tayo ng church or nasa labas ng church, we are walking with God continually. Amen. So dito, ipinapaalala lang sa atin na you need to continue to walk with Him. No? Pakisabi nga po sa katabi nyo, walk with God. Amen. Yan po ay reminder. No? God is reminding us, God is teaching us to walk with Him. Amen.
Kailangan po, kapag we are walking with God, of course, we need to be closer and deeper in our relationship with God. Katulad po yan ng dalawang magkaibigan. Amen? Dalawang magkaibigan na they are enjoying their company. Amen? Silang dalawa na magkaibigan na naglalakad sila sa isang daan. So ang focus nilang dalawa ay sa isa't isa. The same thing sa tao, ang focus mo, if you are walking with God, dapat ang focus mo si God. Ang focus mo si Jesus. Dapat walang mga ibang mga bagay. Amen? Kapag may kasama ka, dapat naka-focus ka sa Kanya. Dapat ang attention mo nasa Kanya. Wala sa cellphone, wala sa gadget, wala sa social media, wala sa ibang mga bagay, hindi ka nakatingin sa kaliwa, sa kanan, dapat nakaharap ka because mayroon kang kausap. Yan po ay isang example, no? Demonstration na how to walk with God. Focus your eyes on Jesus. Fix your eyes. Fix your heart, no? On the things that are above. Dapat nasa ang ating heart at mind naka-focus, naka-fix kay Jesus. Dapat ang word of God is desire ng heart natin palagi. Dapat mayroon tayong desire sa word of God. Dapat andun yung ating feeling na I am hunger. No? I am thirst sa word of God. Hindi ako napagbasa ng word of God ngayong araw. Bukas magbabasa ako, mamaya magbabasa ako. Ganun dapat. Amen? Because you are walking with God. It means ang focus natin si Lord. Ang priority natin si Lord. Na tayo po ay nakatingin palagi sa Panginoon. Wala sa iba. Amen? If you are walking with God, dapat you are going straight lamang. Not to the left, not to the right, but straight. Focus your eyes unto Jesus. Amen? Andun na-build yung ating relationship kay Lord if we are walking in the Lord. Kasi magiging close tayo, magiging deep tayo sa ating faith sa Kanya, sa ating relationship sa Kanya, through our fellowship with Him. Amen? If you are walking with God, hindi ka makakagawa ng kasalanan. Hindi ka mamuhay sa kasalanan. Amen? That is what it means to walk with God. Amen. Napaka-broad po, napakalawak po ang meaning ng walk with God. Amen. Lahat ng ginagawa nating mabuti, maganda is one of the signs or one of the results na we are walking with God. Amen. Yung buhay mo noon at yung buhay mo ngayon, mayroon ng comparison, mayroon ng difference. Amen? Kaya walking with God is choosing our life to follow His way, His will, and pleasing Him. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So ano po yung mga tatlong bagay na dapat nating alalahanin sa taon na ito? No? Itong bagong taon, ano yung 3 essential things na dapat nating simulan? Ano yon? Number 1, let's go back to the Bible. Amen? Go back to the scripture. Number 2, serve the Lord inside and outside the church. Number 3, continue to walk with God. Yan po yung 3 primary things, essential things na dapat nating malaman sa oras na ito. Maintindihan sa oras na ito. No? Now ay magkaroon tayo ng conviction from the Holy Spirit.
I pray that the Holy Spirit will convict us and lead us pabalik sa Kanya, papunta sa Kanya, papasok sa Kanya. Amen? Kasi kailangan po ito bilang Kristiyano. Sometimes, merong mga tao na present sa church, pero absent ang kanilang heart sa Panginoon, ang mind nila. Amen? Yung may mga tao na kahit present sa church, ang kanilang heart is backsliding na. No? Mahina na, lukewarm na, hindi na nag-aapoy. Lord, wala nang apoy ang aking puso. Anak, magbasa ka ng salita ko. No? Sasabihin ni Lord sa'yo, magbasa ka kasi. Di ba? Palagi kang sumama doon sa mga brothers and sisters mo para lumakas ka. No? Kaya mahalaga ang fellowship. Mahalaga ang pag-worship kay Lord. Mahalaga ang pag-study ng kanyang salita. Kaya alalahanin natin ang ating sarili na we need to continue to walk with God. Saan man tayo mapunta, walk with God. Walk with God. Walk with God. And serve the Lord with all your heart. Amen? Serve the Lord. Sa lahat ng gagawin mo, you are serving God. Basta maganda, mabuti, or tama ang mga ginagawa mo. Amen? So, yun po ang ating tatlong bagay or 3 essential things na ating pinag-aralan ngayon. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Let us all stand and let us pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba, Father. Thank you, Lord. Yahweh. Thank you, Yahweh. Yahweh. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship your name, O God. We acknowledge your presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa salita niyo naming napakinggan, naming napag-aralan, Lord, sa oras na ito. Lord, continue, God, na maranasan namin kayo. Continue, Lord, na kayo ang kumilos sa aming mga buhay. Maghari kayo, Panginoon, sa aming mga puso. We acknowledge and we declare that you are our Lord, Jesus. We acknowledge and we declare your Lordship, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord, sa revelation. Thank you sa truth, Lord. Thank you sa word niyo, God, na aming napag-aralan. Salamat, Panginoon. We pray na patuloy namin ito, Lord God, na maalala. Patuloy na ipaalala sa amin, Lord God, ang salita niyo. Ma-apply namin ito sa aming buhay. Matanim namin ito sa aming puso. In the name of Jesus. We pray, Lord God, na patuloy na ma-build ang foundation ng faith namin sa inyo. Patuloy na kami maging close and maging deep ang relationship namin sa inyo, Panginoon. Na Lord, I pray na ang bawat isa sa amin ay mag-serve sa inyo, Lord, ng buong puso. Na may totoong puso, Lord. Na may puso, Lord God, sa paglilingkod sa inyo. In the name of Jesus. Na Lord, I pray na ang bawat isa sa amin, Lord, ay maglingkod sa inyo. Na gawin ang lahat ng mga gawain, Lord. Nakikita man ng tao o hindi. Lord, help us and teach us, Lord, to serve you wholeheartedly, O God. Na kayo lamang, Panginoon, ang mag-glorify sa amin
sa pangalan ni Jesus. Lord, maging center po kayo ng aming buhay, ng aming puso. Kayo patuloy na mag-lead at mag-guide sa amin. Kayo lamang ang ma-please namin palagi, Lord, sa araw-araw, sa oras-oras. We thank you, God, dahil nakilala namin kayo. Salamat, Lord, na pagliligtas nyo sa amin doon sa cross of Calvary. Hallelujah. We are thankful and grateful, Lord, for all that you have done, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, for reminding us, for teaching us, Lord, that we need to go back to your word, to the Bible, Lord. Now we need the Bible every day. Lord, turuan yung bawat isa sa amin, Panginoon. Baguhin yung aming mga buhay, ang aming mga puso, O Diyos. At magkaroon kami ng love sa salita niyo, Panginoon. Maging serious kami sa pagiging Kristiyano. Sa ibang mga bansa, Panginoon, maraming pinapatay ng mga Kristiyano dahil lamang sa kanilang pananampalataya sa inyo, sa paglilingkod nila sa inyo, sa pagbabasa lamang ng Bible. We are much privileged, Lord. Sobrang nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil hindi kami, Lord God, nakakaranas ng ganong klaseng physical persecution, O God. We thank you, Panginoon, dahil sa pag-uusig ng ibang mga tao sa pamagitan lamang ng salita. We thank you, Panginoon, dahil hindi namin naranasan yung pag-uusig ng ibang tao na kamatayan ang kapalit, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Panginoon, sa time, Panginoon, na binibigyan nyo kami, Lord God, ng oras para magbasa ng word nyo. Binibigyan nyo kami, Lord, ng privilege makapasok sa inyong presensya, makalapit sa inyong banal na trono, O Diyos. Lord, we are praying na ang aming pag-serve sa inyo ay maging on fire palagi in the name of Jesus at maging glorifying, Lord. Hallelujah. At ang name nyo, Panginoon, ang maitaas palagi sa amin. I pray also, Lord, na lahat kami, Lord, ay makapag-continue to walk with you, Lord God. Sa loob ng church, sa labas ng church, makapag-continue kami, Lord, to walk with you, Lord, to serve you, Lord God. In Jesus' name, Lord, privately, publicly, help us to study your word, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon kami ng desire na pag-aralan at basahin palagi ang salita niyo, O Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, patuloy niyo kami, O God, na anoint at i-bless. I-bless niyo ang PFI Church Apayao. Ang plan at purpose niyo, Lord, sa church na ito ang mangyari at masunod. Ma-fulfill ang plan at ang purpose niyo, Lord. Ang vision niyo, Lord, sa church na ito, sa TFI Church Apayao at sa lahat ng members, O God. Ma-fulfill ang plan at purpose niyo at ang vision niyo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. I pray, O God, na patuloy niyong gamitin ang aming mga pastors sa TFI Church Apayao, ang aming mga kasama, Lord God, mga co-laborers, co-workers, and all the congregation, Panginoon. All the members of TFI Church Apayao, gamitin niyo, Lord, to reach out the lost souls. Gamitin niyo sila, O God, to share the gospel. Gamitin niyo sila, Lord, na maging active sila palagi, maging productive sila, Panginoon, maging fruitful sila, O God, spiritually, physically, Panginoon, numerically, in the name of Jesus. Hallelujah. I pray, Panginoon, na i-cover niyo po sila ng banal na dugo ni Jesus. I declare, Panginoon, victory, O God, sa life ng TFI Church Apayao. I pray na maging glorifying always, O God, ang church ng TFI Church Apayao. Hallelujah. Na kayo lamang ang ma-please, Panginoon. Kayo lamang ang maging center and maging foundation, Lord, ng TFI Church Apayao. I-bless niyo, Panginoon, abundantly, O Panginoong Diyos, ang church na ito. Na Lord God, in your perfect time and will, Lord, ma-fulfill, Lord, ano man ang aming mga desire at prayer for TFI Church Apayao. In Jesus' name, i-bless you, Lord God, lahat ng mga members, Panginoon, na sa loob ng church ito at sa labas ng church, Ugahan. I pray even sa mga nanonood online, I pray na i-bless you rin po sila, pagpalain niyo ang kanilang mga buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga work, lahat ng aspect ng kanilang buhay, pagpalain niyo sila, Panginoon, lead and guide them in this Lord.
Patuloy na iparanas sa kanila, Lord God, ang biyaya niyo pagpapala, ang presensya niyo, Lord, ang salita niyo na patuloy na maitanim sa kanilang puso, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. And Lord, sa oras na ito, I rebuke, Panginoon, all the plans and works of the enemy in Jesus' name. Hindi siya makakakilos sa aming mga buhay sapagkat kayo ang kasama namin, O Diyos, kayo ang katagumpayan namin sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. We declare your faithfulness and goodness sa aming mga buhay. We declare your favor and grace sa mga buhay namin, Panginoon. Patuloy na ang truth ni Lord maging foundation namin, maging center namin, O God. Salamat, Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. The highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels
pasok na po sa closing prayer bus. And hallelujah. Hallelujah. Salamat Lord God. Salamat Panginoon sa victory sa fellowship and worship service, O Lord, ng PFI Church Apayao. Thank you for your word, Lord God. Thank you for the life of everyone, Panginoon. Thank you sa presence niyo. Thank you sa blessing, sa anointing, sa grace, Lord God. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa revelation, Holy Spirit. Salamat sa pag-touch niyo sa buhay namin, Holy Spirit. Salamat, O God. Salamat sa pagkilos niyo sa aming mga puso. Lord, salamat sa pagpuno niyo sa amin, Panginoon. Ama, patuloy na i-touch yung aming mga buhay. Patuloy na kayo ang Diyos na aming makilala palagi at maranasan palagi, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Lord, sa pag-close namin ng service ito, Panginoon, sa aming temporary, Lord God, na paghiwa-hiwalay, Lord God, I pray na kayo ang aming maranasan, Lord God. Kayo ang patuloy namin kasama, Panginoon. I pray na i-cover nyo kami, Lord God, ng presensya nyo, ng pag-ibig nyo, in the name of Jesus. We pray na ang banal na salita nyo, O Diyos, ang banal na espiritu nyo, patuloy na magpuno at magpuspos sa amin sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, na ang iyong biyaya, ang pagpapala, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kapangyarihan nyo, O Diyos, ang presensya at pag-ibig nyo, patuloy na maranasan, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang patuloy na maranasan, O God, at mabaon namin ito, Panginoon, sa pag-uwi namin in the name of Jesus. Mabaon namin, Lord God, ang katagumpayan, Lord God, sa aming pag-uwi, Panginoon. Maranasan namin, Lord, even sa aming pag-uwi, Lord God, sa kanya-kanya naming tahanan, O Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, kayo ang manguna sa amin, Lord. Panginoon, amin, Lord God, tinataas, Lord, ang service na ito. Ibinabalik namin sa iyo, Lord God, lahat ng papuri at pasalamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, check. Mga kapatid sa Panginoon, habang tayo ay nagtatapos sa ating online devotion ngayong gabi, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang presensya at mensaheng Kanyang ipinagkaloob sa atin. Tunay na ang Kanyang salita ay patuloy na nagbibigay lakas, pag-asa at direksyon sa ating buhay. Maraming salamat din po sa ating messenger na si Pastor Gary Abrita sa pagbabahagi ng mensahe na ginamit ng Diyos upang palakasin at ng ating pananampalataya. Dalangin natin ng salita ng ating narinig ay manatili sa ating mga puso, may sa buhay sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng nakikiisa sa Zoom man o sa Facebook Live. Ang iyong oras ay pakikibahagi ay patunay ng iyong pag-ibig sa Diyos sa Kanyang gawain. Habang tayo ay nagpapaalam, dalhin po natin ng mensahe ngayong gabi at ipamuhay sa ating pananampalataya sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho at sa ating komunidad. Naway patuloy tayong manggabayan at pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri at kalwalhatian. Amen. At ginhawa, ikaw ang sandi